Why did you tell me earlier? Bungad niya sa bagong gising na si Maris. Halos wala siyang tulog magdamag dahil sa pag-iisip. Simula nang malaman niya na kasal na siya, ay hindi na siya nagkaroon pa ng tahimik na isipan. Nagulo na ang buhay niya dahil sa kasal na yun at kasalanan ito ng kaibigan niyang si Maris. Ang alin? Ang aga-aga masungit ka na kaagad. Patay mali siya itong naglakad patungo sa kusina at naghanda ng kanyang slimming tea. Hindi mo kaagad sinabi sa akin ang tungkol sa kasal. You should have told me as soon as I gained my normal self but you didn't. Bakit pinaabot mo pa ng 3 taon bago sinabi sa akin? Now it's too late, Maris. Paano ko pa maitatama ang maling desisyon ko 3 years ago? Puno ng paninisi niyang wika sa kaibigan na tinaasan lang siya ng kilay sa kamahinang tumawa. Paano na kaya makukumbinsi ni Althea si Dominic na ipawalang bisa ang kasal nila kung para dito ay mahalaga ang salitang kasal? At ano ang naisip ng kaibigan kung bakit hindi dito sinabi sa kanya ang katotohanan noon? Ayos ka lang ba, Althea? Nakainom ka lang nung gabing yun, hindi ka na aksidente para magka-amnesia. Umiwas ito sa kanya at umupo sa high chair na nasa countertop. Pero kung hindi mo talaga maalala ang buong pangyayari ng gabing yun, ipapaalala ko sa'yo. Parang hindi pa kasi sapat sa'yo yung video eh. Pinamewangan naman ni Althea ang kaibigan. Go to the part where you never told me about the marriage. Fine. After niyong magpakasal kay Tito Ismael. Wait, si Tito Ismael ang nagkasal sa amin? Hindi naman kasi niya nakita ang mukha ng mayor na nagkasal sa kanila sa video. Saka marami siyang kilalang mayor dahil sa trabahong ginagalawan niya. Yes, and it's because of me. Si Tito ang tinawagan ko para hindi makarating ang papa mo. Kaya pala hindi pa siya tinatawagan o kinokontak ng kanyang ama. Wala pa itong alam. So ayun na nga, kinasal kayo. Nagkapirmahan ng marriage contract at inuwi kita sa kondo ko, which is here. Nagpahinga ka at pagkagising mo kinabukasan, sasabihin ko na sana ang tungkol sa kasal, but you refuse to know. Sa tuwing sasabihin ko ang tungkol sa nangyari ng gabing yun, ay pinapatigil mo ko at sinasabi mong ayaw mong malaman ang nangyari ng gabing yun. Kakalimutan mo ang lahat, kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Not until on your birthday when your husband called to check on you. Doon na ako nag-decide na sabihin sa'yo dahil naaawa na ako sa asawa mo, girl. Everyday siyang tumatawag sa akin para kamustahin ka. Feeling ko nga na in love sa'yo si Sir Dominic kaya concern siya sa'yo. Alam mo bang siya ang gumawa ng paraan para hindi ka kasuhan ng management dahil hindi ka tumupad sa pinirmahan mong kontrata? Binayaran niya ang dapat bayaran para maabsuelto ang kaso sa'yo ng management. He even hired private bodyguards para masiguro na safe ka sa mga paparazzi. Kaya pala tahimik ang buhay niya kahit na malaking issue ang ginawa niya sa social media at sa showbiz. It's because of him. Dahil sa asawa niya. You lived a peaceful life for 3 years because of him. Pinatahimik niya din ang issue about Sandy and Albert. He made sure na wala kang matatanggap na balita about the two para hindi magulo ang buhay mo. Nanahimik si Dominic ng 3 taon bilang asawa mo para sa'yo. Nirirespeto niya ang desisyon mo kahit ilang beses na siyang nalagay sa alanganin dahil sa naging desisyon mo. Hindi siya agad nakapagsalita sa naging revelasyon ni Maris. Kasalanan pala talaga niya. Hindi naman niya sinabi na gawin nito ang mga bagay na yun. Paano nalagay sa alanganin? Maris sighed. May nakapagsabi sa media ng tungkol sa naging kasal niyo sa resto bar. Inulan ng maraming issue si Dominic, pero mas maraming issue ang tungkol sa'yo. May narinig ka ba kahit isa sa mga issue at chismis na yon? Napatitig si Althea sa kaibigan. Wala naman talaga siyang naririnig ng mga issue sa kanila ni Albert sa nakalipas na 3 taon. Isa yun sa ipinagtataka niya, ngunit hindi lang niya binigyang pansin. It's because of him. Hinarap niya ang lahat ng issue. He admitted that he's married, pero hindi sa'yo, para mailayo sa'yo ang issue. He protected you from everything, Althea. He was always there. He supported your every decisions, even on your business. Hindi ka ba nagtataka kung saan ko kinuha ang malaking pera para i-invest sa business natin? It's from him. He wanted to help you discreetly. Lagi siyang naroon para sa akin. Pero bakit naman niya gagawin yun? I'm just a stranger. No, you're not. Sansala nito sa sinabi niya. You are his wife, Althea. Mariing wika ni Maris. His only wife. Puno ng diin pa nitong ulit. Doon niya napagtanto ang lahat. Hindi siya masamang tao.
dahil siya ang masama sa kanilang dalawa. Wala siyang alam at hindi niya sinubukang alamin ang nangyari sa nakalipas na 3 taon. She made Dominic suffer by himself na dapat siya ang nakaranas. She felt guilty at that very moment. She looked at Maurice with bleeding eyes. What should I do now? Ngumiti ito sa kanya. Makipagtulungan ka sa kanya. As his wife, you should support him. I'm not ready to this husband and wife thing, Maurice. I don't even know him. Inakbayan siya ni Maurice. Dominic is a nice man. Basta wag mo lang i-open ang topic about sa family niya ay magiging okay kayo. Tulad din ito ng sinabi ni Xander sa kanya tungkol kay Dominic. Lalo siyang nahihiwagaan sa family background nito. What's with his family na ayaw nitong pag-usapan? Alam naman niyang illegitimate child ito tulad niya. Ano naman ang masama dun? Ano ba meron sa pamilya niya? Ayon sa pagsusearch ko tungkol sa kanya, pareho lang naman kaming anak sa labas. Ano bang masama dun? Nanlaki ang mata ni Maurice. Wow! Interesado ka din pala sa asawa mo? Nakakatuwa naman. Tukso pa nito na mahina siyang kinurot sa tagiliran. No, I'm not. Curious lang ako sa katauhan niya. Saka masama ba na makilala ko kahit konti ang pinakasalan ko? Sabi mo nga kanina, I am his wife. Ganun lang din naman pala ay panindigan na natin. Hindi napigilan ni Maurice na mapapalakpak sa kanya. That's my girl. Dahil sa desisyon mo na yan, sigurado akong mawawala na ang problema mo sa papa mo. Kilalang kilala ko si Dominic. Gagawin niya ang lahat para sa pamilya. His family is the only exception. Sa dami ng sinabi ni Maurice, napaisip na siya sa kaibigan. Marami itong alam tungkol kay Dominic. Hindi kaya ex-girlfriend ito ni Dominic? Hindi pa nga pala niya ito natatanong kung paano ito napunta sa resto bar na kinaroroonan niya ng gabi na maglasing siya. Sandali nga lang, Maurice. Nahalata ko na marami kang alam tungkol kay Dominic. Ano bang relasyon nyo? Saka paano ka napunta sa resto bar na kinaroroonan ko 3 years ago? How come that you're there to rescue me? Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Kaya alam niyang nag-iisip ito ng sasabihin. Magsisinungaling ito sa kanya kaya hindi ito makatingin ng diretso. Don't try to fool me, Maurice. I know when you're lying or not. Napabuntong hininga ang kaibigan. No reason to prolong the truth. Paniwala nito. Another secret will be revealed in a few seconds. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil tinuktukan na niya ito. Go straight to the point. Anya, ito na nga oh. Makapanakit ka naman. Kunwari na reklamo nito. Umayos ito ng tayo saka tumingin sa kanya ng seryoso. Ex-wife ako ni Dominic. Seryoso na saad ni Maurice. Namilog naman ang mata ni Althea sa sinabi nito. Ang kasama niya ng 3 taon sa kondo at ang naging karamay niya nung mga oras na nagluluksa ang puso niya sa paghiwalay nila ni Albert ay ang dating asawa ng inasawa niya ngayon? What? Halos matumba naman sa katatawa si Maurice habang nakatingin sa kanya. She creased her brows at her. I'm just kidding, Althea. Wika pa nito na todo ang ngiti. Your reaction is so funny. You're like this. Ginaya nito ang gulat niyang muka. Isa na namang pektos ang natikman nito mula sa kanya na nakapagpatahimik sa pagtawa nito. Nakakadalawa ka na! Naiiyak nitong wika. Naiiyak ito dahil sa pagtawa. Sumeryoso ka kasi. Oo na nga. Dati akong personal assistant ni Dominic sa ilakad mo. Ilang taon din ako nagtrabaho para sa kanya. One night, he called me to help him with this drunk woman. To the rescue naman ako dahil hindi sanay sa babae ang boss ko. Pumunta ako sa resto bar na sinabi niya. And when I got there and saw you, napailing na lang ako. My job as his PA were done after that night dahil binigyan niya ako ng bagong trabaho, which is to be his wife's yaya. Iningusan siya nito. That's the story on why I know a lot about him. Actually, I can help you win his heart if you want to. I have a list of his likes and dislikes. Taas baba ang kilay nitong tumingin sa kanya, kasabay ang pilyang ngiti sa labi. Inambaan naman niya ito ng pektos kaya mabilis itong tumakbo patungo sa silid at naglock ng pinto. Napailing na lang si Althea sa kalokohan ng kaibigan, but she's very thankful to Maurice. Kung siguro wala ito sa tabi niya, baka nabaliw na siya ngayon dahil broken-hearted. Maurice helped her gain her strength to fight and to find her reason as a woman. Maurice gave her goals. Malaki ang pasasalamat niya sa kaibigan. Kaya kahit may kapilyahan at kalokohan yon, ay hindi niya magawang magalit dito. She has nothing to hold on to but Maurice. You also have Dominic. Anya ng bahagi ng isip niya. Abala si Maurice sa pag-aalmusal nang tumunog ang doorbell.
Siya na ang nagbukas dahil siya ang mas malapit sa direksyon ng pinto. Nang buksan niya ang pinto ay nanlaki ang kanyang mata sa taong nasa harap niya. Dominic! Hindi niya inaasahan ang presensya nito ng napakaaga. Mukhang may mahalaga itong pakay kaya sinadya siya sa kondo. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot. Pagkus ay pumasok ito sa loob at sinuyod ng tingin ang kabuuan nun. Boss, ang aga naman yata ng pagsundo mo sa asawa mo. Excited ba? Nakasilip mula sa maliit nilang dining area si Maris habang kumakain ng mansanas at itlog. Mabuti na ang maaga. Baka takasan ako ng kaibigan mo. Dominic looked at her suspiciously. Teka lang ha, bakit parang pakiramdam ko ay pinagkakaisahan niyo ko? Isinara ni Althea ang pinto at binalingan si Maris. Maris, anong ibig mong sabihin na susunduin ako ni Dominic? I have no idea about that. Hindi ko na nasabi sa iyo kagabi, friend. Nakakatakot ka kasi baka maapektusan mo na naman ako. Kaya ito, surprise na lang. Lilipat na tayo sa bahay ninyo ni Dominic. Ayoko nga sana sumama pero inaalala ka pa rin ng asawa mo na baka hindi ka maging komportable. Kaya naman pinayagan niya akong tumira doon for a month para samahan kang masanay bilang Mrs. Ilacad. Humagikgik pa ito bago muling kumubli sa wooden carvings sa division ng living area at dining area. Are you serious? Baling naman niya kay Dominic. Yes, I'm serious. So pack your things and we will go. Wika ng asawa. Saka siya nilampasan at naupo sa couch. She was left dumbfounded. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Siya? Titira sa bahay ni Dominic bilang asawa nito? No way! Can't you just do him a favor kapalit ng lahat ng pabor na ginawa niya para sa'yo sa nakalipas na 3 taon? She wanted to protest to her inner thoughts, but on a second thought, may punto ito. Ito lang ang hinihiling na pabor ni Dominic. Wala naman mawawala sa kanya kung titira sila sa iisang bahay. Not unless may iba pa itong gustong mangyari, which is hindi niya papayagan. Fine, anya at naglakad pabalik sa kusina para ligpitin ang pinagkainan niya. Namimilog naman ang mata na sumalubong sa kanya ni Maris. Totoo bang narinig ko? Sumang-ayon ka sa desisyon ng asawa mo? Halos pabulong na nitong wika. Ito lang ang magagawa ko, kapalit ng lahat ng ginawa niya para sa akin. Sa 3 taon na wala akong alam sa tunay naming relasyon. I'm just doing him a favor. Pagkasabi nun ay nagtungo na si Althea sa silid para mag-impake. Ngunit laking gulat niya nang makitang ang 3 malalaking maleta sa ibabaw ng kanyang kama. Maris! Tawag niya sa kaibigan. Lumapit ito sa kanya. Yes? Tinuro niya ang mga maleta. Ay! Nakalimutan ko. Tapos na nga pala tayong mag-impake. Ginawa ko na kanina habang nagluluto at naliligo ka. Galing ko, di ba? Pumalakpak pa ito bago umalis at nagtungo sa sala kung saan naghihintay pa rin si Dominic. Napailing na lang siya at hinila ang isang maleta. Pero mukhang kakala sa mga buto niya sa bigat ng mga maleta. May mga boxes pa na nasa sahig dahil sa mga sapatos at bags nilang magkakaibigan. Leave it there. Magpapadala na lang ako ng tao para kunin ang mga gamit nyo. Let's go. Hindi niya namalaya na nakapasok na pala sa silid niya si Dominic. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya papalabas ng silid hanggang sa marating nila ang sala. Maris was not surprised to see Dominic holding her hand. Hindi naman niya mabawi dahil mahigpit ang pagkakahawak nito na akala mo ay tatakas siya. Dominic, yung kamay ko. Anya. Saka lamang binitiwan ng lalaki ang kamay niya. Alis na ba kayo? Tanong ni Maris na hindi nakatingin sa kanila at busy sa cellphone nito. Yes, we're going. Sumunod ka na lang mamaya. Alam mo naman kung saan pupunta. Wika pa ni Dominic. Okay! Binalingan siya ni Maris. Friend, mauna na kayo sa bahay nyo. May natanggap kasi akong message from Ida. May problema daw sa isang branch ng shop. Pupuntahan ko muna. Nagmamadali itong umalis at hindi na nakapagpaalam ng maayos. Naiwan naman sila ni Dominic na kapwa tahimik. Tayo na. Siya na ang bumasag sa katahimikan dahil baka marinig pa nito ang kumakabog niyang puso. Tumango lamang ito at pinagbuksan siya ng pinto. Narating nila ang parking area na hindi nag-iimikan. Sa kotse na ni Dominic siya sumakay dahil ginamit ni Maris ang kotse niya. Pinagbuksan siya nito ng pinto at inayos ang seatbelt niya bago nila tinahak ang abalang kalsada. What made you change your mind? Maya-maya ay tanong ni Dominic sa kanya. Hindi siya kaagad nakasagot, sa halip ay tiningnan niya muna ito kung siya ba ang kinakausap. Nakatingin din ito sa kanya, kaya alam niyang siya nga ang tinatanong nito. Ito lang ang magagawa ko para makabawi sa'yo. Natigilan ito at tumingin sa kanya. Alam ko ang mga ginawa mo sa nakalipas na 3 taon. Dagdag pa ni Althea. Maris told you? Tumango siya.
Ginagawa mo to para makabawi sa 3 taon na kinalimutan mong may asawa ka? Is that it, Althea? Bakit may sakit siyang nararamdaman sa sinabi nito? Pakiramdam lang ba niya yun? O yun ang gusto talaga nitong parating? I didn't know is different from I forgot. Kung alam ko lang na may pinakasalan pala ako ng gabing yon, di sana hindi na tayo mag-asawa pa rin ngayon. Hindi na siya umimik pa pagkasabi nun. Ganon din naman ito na nag-focus na lamang sa pagmamaneho. Ilang minuto pa ay narating nila ang isang subdivision. Sa facade pa lang ng subdivision ay alam na niyang mayayaman ang nakatira doon. Ang iba sa nagmamay-ari ng malalaking bahay doon ay mga artista na dati niyang nakatrabaho kabilang na si Albert. "Oh, why here?" Agad niyang tanong nang huminto ang kotse nito sa tapat ng isang napakalaking 3-story house. "Why not here? The place is wonderful. The neighborhood is great." "Yeah, right. This is where Albert lives." Anya saka ito inirapan. Mahina lang itong tumawa. "Don't tell me, hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo na niloko ka ng 7 taon. "And how did you know that?" Mataray niyang tanong. "Oh, come on, Althea. Asawa mo ko. I should know everything about you as well as your past. Besides, sikat kang artista. Inaabangan ng lahat ang buhay mo including me." "So you're a fan?" "Somehow, yes. Believe it or not, you are one of the local artists that I admire. Do you like me?" Seryoso niyang tanong kay Dominic habang seryosong nakatingin dito. Mahina itong tumawa at saka mahinang pinitik ang noo niya. "I admire you." Pagkasabi nun ay bumaba na ito ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Hindi niya tinanggap ang kamay nito na nakalahad para alalayan siya. Naglakad sila patungo sa kabahayan at gamit ang fingerprint nito ay binuksan nito ang main door. Hindi niya napigilang mapahanga sa ginawa nito. "I-register ko sa system mamaya ang fingerprint mo." Paluwag nitong binuksan ng 2-door wooden main door. "Welcome to our home." "Not bad for a display house," komento niya habang nililibot ng tingin ang kabahayan. "This will not be a display because this will be our house. Tanggapin mo na ang katotohanan na mag-asawa tayo, Althea. There's no love involved, but is love really important?" Napataas ang kilay niya sa sinabi nito. She can't believe this. Hindi niya matatanggap na kasal siya sa isang lalaking hindi niya mahal at lalong hindi niya kilala. "Yes, of course. Love is an important recipe in marriage," she protested, but the latter just shrugged. "I won't rest my case, Mr. Ilacad. I will still file for an annulment." Anya, saka ito iniwan. Naiwan naman na naiiling na lamang si Dominic. "Gagawin ko ang lahat para makuha ko ang pihikan mong puso, Althea." Wika niya sa sarili. Ano ang kahihinatnan ng pagsasama ni Althea at Dominic sa iisang bahay bilang mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.